at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahuhusay na tagapangasiwa. Bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumawa para sa pagkakaisa ng sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti, kundi nakasasama. Una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan iyon. Kailangan pang magkabuklod-buklod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali at pagkain ng kanyang dala. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba namay nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang simbahan ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo? Hindi. Hindi ko kayo pupurihin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito,
ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kaya nga mga kapatid, kapag ka nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihin, ang poon ay dakila ng maghangad, maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo na po ang lahat. Laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya ay binigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok sa Capernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Wika nila, ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga.
Kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo ay gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. Ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kaniya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Bago malimutan, gusto ko lang munang i-share yung nakaantig sa aking kalooban habang nakikinig sa unang pagbasa. At ito po yung tanong na, paano kaya pag yung hinihintay mong kumain, halimbawa alas 8:30 na sa inyong tahanan, yung hinihintay mong kapatid mo o tatay mo, pagdating, kumain na pala sa labas, busog na nang umuwi. Kayo ay naghihintay sa kanya. Tapos tutulog na siya. O kaya naman yung kapatid mo, yung ate mo siguro o yung bunso mong kapatid na ayaw makisabay sa inyo. Sabi kumain na pero mamayang alas 11, kakalus ko sa inyong kusina, namumungkal na ng bahaw at tirang ulam, saka siya kakain. Paano pag ganun? O kaya naman dito sa loob ng simbahan, mayroon ding kainan, pangungumunyon. Nakita mo yung iyong kagalit, ba nangungumunyon to? Ang kapal naman ang mukha nito. Makasalanan pa ito kaysa sa akin. Tapos nangungumunyon ngayon. Known public sinner. Pero nangungumunyon. Ikaw ngayon, nagre-rebelde ang iyong kalooban. Kasi nagsusumikap ka namang magpakabuti at maging isang tapat na deboto na iskandalo katuloy. So, sa malikot kong isip kanina habang nakikinig, naisip ko po na, kumusta kaya yung ating attitude sa ating kapwa deboto na alam nating makasalanan katulad din naman natin, pero ganun nga, nakikinabang, nangungumunyon, simba ng simba. Kumusta yung ating attitude doon sa ating kapamilya na ayaw makisabay sa pagkain? Ano ba ang nangyayari muna sa hapagkainan pag tayo'y kasabay nila? Meron po bang usapan? Nagkakakwentuhan man lamang po, how's your day? Meron bang ganun man lamang? Kumusta ang iyong exam kanina? Nahirapan ka ba? Kumusta ang hanap buhay? Nakarami ka ba? Marami bang booking? Kumusta naman na ang opisina? Kumusta ang iyong mga eskwela? Meron bang ganong usapan? O kung meron man, saan humahantong yung mga usapan? Sa dining table? Meron bang pinapagalitan? Meron bang sinisisi? O
O meron bang ini-encourage o kaya pinalalakas ang loob? Harinawa mayroong ganun, buhay sa dining table, sa family conversation, ang pagtataas sa pagkatao ng iyong mahal sa buhay. Hindi pagda-down, hindi pagpipin down, kundi pagtataas, pagbibehold. Ilang mga bahagi sa ating mga binasa ngayon ang naririnig natin sinasabi ng pari pag nagmimisa. Yung Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Dito po yun hinugot Dito po yun kinuha sa linyang ito ng kapitan. Kaya ang tamang pagkakabigkas noon ay magpatuloy, hindi magpatuloy. Pwede rin naman. I am not worthy to continue with you. Yun naman ang ibig sabihin. Kaya lang, ang original na pinagkunan, I am not worthy that you should enter under my roof. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ayun, okay. Sige. Sa kabila ng unworthiness natin, mga kapatid, matutunan nawa natin na tanggapin unconditionally ang ating mga kapwa kadiboto. Pati na rin yung mga miyembro ng ating pamilya na maaaring nagdala ng kahihiyan sa ating pamilya, sumira sa ating pangalan, o kaya naman nag-cause ng skandal at hindi ka ngayon makalakad sa inyong village o sa inyong nayon, sa inyong barangay nang nakataas ang mga noo. Palagi kang nakayuko sa hiya. Harinawa matutunan natin ang pagtanggap ng walang kondisyon, walang pagtutuos, at walang pagpapasubali. Okay, dumiretso na tayo sa ating pagninilay. Ginugunita po natin ngayon sina Saints Cornelius at Cyprian, mga martir ng pananampalataya. Puno po ng tungkol sa pananampalataya ang ating mga pagbasa ngayon. Tayo ba, puno rin ba tayo ng pananampalataya? Ano ba ang pananampalataya in the first place? Halos araw-araw nating naririnig ang salitang ito, pananampalataya. At lagi rin nating tinetema sa mga homilya, kaya halos hindi na rin natin na-define o nabibigyang diin ang katuturan at kahulugan sa atin ng ating pananampalataya. Unang-una, hindi lang po ito panrelihiyong konsepto na ang ibig sabihin ay naniniwala ka kahit walang ebidensya. Yun ang karaniwang pagkaintindi natin, di ba? Paniniwala sa hindi nakikita. Ibig sabihin yun ay pananampalataya. Nakikita mo ba ang Diyos? Anong itsura ng Diyos? Hindi nakikita. Okay. So, naniniwala ka doon? Opo. Pananampalataya. Masyado nating oversimplify. Mga kapatid, malaki po ang kinalaman sa pananampalataya ng pagiging loyal, ng loyalty at pagtitiwala. Yung simpleng trust. Kung loyal ka, isang halimbawa sa brand ng iyong motorsiklo, at dinala mo sa kasa para magpa-change oil, pinaupo ka sa malambot na sofa, sa harap ng malaking TV, at hinainan ng mainit na kape, habang nasa loob ang motor mo, at hindi mo nakikita. Nagtitiwala kang kung ang inilagay nila sa resibo ay fully synthetic oil. Panatag ka ring fully synthetic oil nga ang kanilang isinalin
sa iyong makina kahit hindi mo man lamang nasilip ang tatak ng litro ng langis. Ibig sabihin, kahit, okay, sa binabanggit natin kanina, hindi mo nakita, sinalinan ba talaga ng langis? Baka naman pag-uwi ko ay luma pa ring langis ang naandoon. Hindi mo alam. Pero naniwala ka. Yun yung una nating binabanggit kanina. Pero pinalalim natin ng kaunti, nilahukan natin ng pagtitiwala at loyalty. At ang maluluto sa mga ingredients na yun ay pananampalataya. Hindi masyadong oversimplified pero sinikap nating masimplify ng kaunti. Hindi simplistic, pinasimple lang. Okay. Mga kapatid, para sabihin po na ang pananampalataya ay paniniwala kahit walang pruweba, at para sabihin ding ang pananampalatayang ito na iyong pinaniniwalaan na meron ka, masasabi rin na ito ay bulag. At napakadelikado po nito. Pag meron kang pananampalatayang bulag, kayang-kaya mong mag-terrorize ng kapwa. Kayang-kaya mong gumawa ng masama sa kapwa sa ngalan ng pananampalataya mong bulag. Ano ba ngayon? September 12 ba ngayon? 12 ba ngayon? Hindi 15? Hindi ko na alam. Oh. Nawala na yata ako sa track of time. Pero ilang araw lamang ang nakalipas, mga kapatid, minarkahan natin yung 9/11. Maaring ang iba sa atin ay nakalimot na. Total, malayo naman. Hindi naman dito nangyari. Hindi naman natin kalahi. Hindi naman natin kamag-anak ang mga nangamatay. Pero sila doon, hindi sila nakalimot. Patuloy taon-taon ang pagbabasa ng mga pangalan na naging o namayani. Yun pong mga extremists na gumawa noon ay punong-puno ng pananampalataya na ang kanilang ginawa ay para sa kanilang ikabubuti. Tayo sa kabilang banda, masasabi natin na ang pananampalatayang ito ay bulag. Hindi po ganito ang pananampalatayang inaasahan sa mga Kristiyano at mga deboto. Sa Ebanghelyo ay meron po tayong matibay na halimbawa ng kalidad at antas, quality and degree ng pananampalatayang ito. Ang pananampalataya ng kapitang Romano. Pagan po ito Hindi po ito Jewish. Hindi po ito kalahi ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tagalabas. Not one of them. Pero ang kanyang pananampalataya ang hinangaan ng Nazareno at ginawa pang halimbawa sa kanyang mga alagad. Nasa kanya yung dalawang elemento ng binabanggit natin kanina na malapit sa konsepto ng pananampalataya. Ayon po sa ilang matatanda, mahal niya ang kanilang bansa. So meron siyang loyalty. Ayon naman kay San Lucas, mahal niya ang alipin niyang may sakit. Meron siyang tiwala na kahit malayo ang maggagamot, gagaling ang kanyang alipin. Sa salita pa lamang ng Nazareno, makakamit ang kaniyang ipinagdasal. Nasabi tuloy ni Jesus, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig.
Para bang sinasabi din niya na sa mga hindi inaasahan, matatagpuan din ang pananampalataya. Ang pananampalataya nga naman ay hindi laging nasa mga inaasahan natin. Ano ho? Kung minsan magugulat ka na lang, kung sino pa ang sa tingin mo'y walang pananampalataya, hindi naman nagsisisimba. Hindi man lamang kumakaway sa Nazareno pag dumadaan. Hindi man lamang humihipo sa kanyang talampakan. Kung minsan, pag na-encounter mo sila at nakausap mo, paghihiwalay ninyo, feeling blessed ka. Ikukwento ko lang, maaga pa naman, 6:30 at wala nang misang sunod. Noon pong ako'y ano man tawag doon, intern o hospital chaplain sa St. Luke's sa Quezon City, nagra-round ako, meron ako, seminarista ako. Meron akong laging napupuntahan na pasyente na sa tuwing ako'y pupunta sa kanya, hinang-hina na ako. Kasi emotionally draining po kasi yung ministering yun. Makakakita ka ng mga agaw buhay, yung mga nag-iiyakan ng mga kamag-anak, nade-drain ako, nanghihina ang aking tuhod at hindi ako makagulapay kung minsan sa hagdanan. Pero pag kakagaling ko doon sa taong yun, pagkakalabas ko sa kanyang kwarto, parang malakas na uli ako. Parang meron na uli akong kakayanan na mag-ikot ng isa pang gabi o isa pang araw. Later on, nalaman ko doon sa anak na nag-aalaga sa kanya ng buong pagmamahal at pagkalinga, siya pala ay isang katulad nila na Eucharistic minister sa Pampanga. Meron siyang prostate cancer. At hindi ko inaasahan na siya pa yung pagkukunan ko ng lakas. Yung kanyang pananampalataya ang magiging source ng re-revitalize o pag-aalab muli ng aking zeal for mission, ng aking sigasig. Hindi akalain, pero totoo. Mga kapatid, hinihikayat po tayo ngayon ng Kapitang Romano na ilagay sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating loyalty at ibigay sa Kanya ang ating tiwala. Malay mo, pagbalik mo rin sa inyo, magaling na ang mahal mo sa buhay na may sakit na ipinagdarasal ngayon. Ipag-adya mo lang siya. Ito nawa ang matutunan nating gawin, bunsod ng ating pananampalataya, ang mag-adya para sa isa't isa, magdalahan, at magpanalanginan. Hindi po natin kayang manampalataya para sa mga wala o sa mga walang pananampalataya, tayo ang mananampalataya para sa kanila. Imposible po. Pero nakikita po ng Diyos ang ating pananampalataya. Ang bunga nito'y pagmamahal sa kapwa. Pakiramdaman natin ay hindi tayo karapat-dapat magmahal at mahalin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananampalatayang kasintatag ng sa Kapitang Romano, lumapit po tayo sa Panginoon at manalangin para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Sa bawat paglapit ang atin pong dalangin, Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang simbahan, naway hindi ituring ang sino man saan man bilang banyaga
o waring hindi kasapi. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Yaong mga namumuno sa ating buhay sibil, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga taong kakaiba sa atin sa paniniwala, lahi o pinaglakhan, naway matutuhan nating unawain at tanggapin. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Sa ilang sandali ng katahimikan ng ating puso, atin pong ilapit sa Nazareno ang mga mahal sa buhay nating may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ama ng lahat ng tao, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng Kapitang Romano na lumapit sa kanya ng may pagtitiwala at pagpapakumbaba. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob, ngayong nananalangin kami sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sampay na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na iyong sambayanan, ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahaing nagdulot ng kagitingan upang matiis ni na San Cornelio at San Cipriano ang mga pahirap ng kalaban at magbigay dinawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na sina San Cornelio at San Cipriano ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan, na ikaw ay ipahayag kahit sila ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sarili niyang buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagan nilang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang mga mahal namin sa buhay na ipinagdarasal namin ngayong 16 ng Setyembre. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo silang lahat at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal katulad nina Saints Cyprian at Cornelius, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, Sambahin sambahin ang ang ngalan ngalan mo, Mapasa mapasa amin amin ang ang kaharian kaharian mo. mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para para ng sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us there. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan, ang haing nagbibigay buhay, hinihiling naming kaming pinaghaharian ng iyong espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbawang ipinakita ni na San Cornelio at San Cipriano sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin para mo aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,